The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said, 'You shall love your neighbor and hate your enemy.' But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father. For he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. For if you love those who love you, what recompense will you have? Do not the tax collectors do the same? And if you greet your brothers only, what is unusual about that? Do not the pagans do the same? So be perfect, just as your heavenly Father is perfect." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Na-imagine niyo ba kung gaano kaganda ang mundo pag walang hidwaan, pag walang gantihan? Ito yung binibigyang diin ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Aminin natin, magaan ang ating pakiramdam pag tayo nakaganti sa mga taong gumawa ng masama sa atin. The moment we are wronged by other people, the first thing that comes into our mind is to take revenge. Gaganti tayo. Ngunit sinasabi ng ating Panginoong Hesus, "Vengeance is mine," says the Lord. At siya mismo ang nagbigay ng mabuting halimbawa kung paano tularan ang kanyang ginawa. Sa krus ay binigay ni Jesus ang isang bagay na dapat nating tularan, ang magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Kaya nga napakabigat ang hamon sa ating Ebanghelyo, that you may be children of your heavenly Father, you have to love your enemies, forgive those who wrong against you. Ang langit daw ay dapat na nating isabuhay dito sa ibabaw ng mundo. If there is forgiveness, humility, and concern, love for each other, this is heaven on earth. Ngunit malayo pa tayo doon. Napakalayo pa natin doon. Ang sinasabi ni Jesus na be perfect as your heavenly Father is perfect. Malayo pa nating marating. Hanggat hindi bukas ang ating puso sa pagpapatawad, hanggat hindi bukas ang ating puso sa pagmamahal sa mga taong hindi natin kaano-ano, hindi natin mararating ang sinasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Ngunit, mayroon pang pagkakataon, mayroon pang pag-asa, sapagkat pinangunahan ni Jesus kung paano ang ating gagawin, at ito ang ating tunularan. Mahirap, ngunit posibleng mangyari hanggat bukas din ang ating puso sa grasya ng Diyos. Grasya ng pagmamahal, grasya ng pagpapatawad, grasya ng pagpakumbaba, grasya ng pagtutulungan. Mararating natin o mapapasa atin ang sinasabi ng ating Panginoon. Ngunit kung alam natin na mahirap, huwag na nating pahirapan ang ating sarili.
Be open to the grace of God. Sinasabi nga natin palagi tayo nakatanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon. At kahit sa ating mga kapwa, tayo pinatawad, hilingin din natin ang grasya na matuto tayo magpatawad. Hindi natin kaya ito pag tayo lamang. We need the grace of God. At ito ang ating hihilingin sa misang ito. Grasya mula sa Panginoon upang ating maisabuhay ang Kanyang sinasabi, ang Kanyang hinihiling sa ating lahat. Parang imposible, ngunit pwedeng mangyari. And we can just imagine sa ating tahanan kung punong-puno ng pagmamahalan, pagkakaunawaan, pagtutulungan sa ating sabayanang Kristiyano at sa ating bansa, sa ating lipunan. May imagine pa natin na walang problema, walang hidwaan, langit na sa lupa. At ito ang dapat nating hangarin, ito ang dapat nating pagsikapan sapagkat walang imposible sa grasya ng Diyos. Hilingin natin ang grasyang ito sa misang ito upang ating maisakatuparan ang utos ng ating Panginoong Hesus.